Naiinggit ako sa'yo kasi nakapagbayad ka. Ako kasi, sa ginawa nila sa akin kasi talagang, though wala rin naman ako pambayad during that time. 'Di ba? Kasi ang hirap talaga. Alam mo naman Nakasimot yung talaga, Kikay. penalty Nasimot nila, yung sahod 500 ko. a day, 300 a day. Diyos ko, magkano na sinasahod natin sa call center? Eh, ang dami pa nating binubuhay, mga bills pa. Eh, Sabi ko, anong nangyayari sa akin? Bayad rilon, tapal. Tapal repeat. system. Ayan, yung mga Ayan, oh. typical words natin sa OLA community. Andiyan na si tapal system, paborito natin yan. Utang sa OLA, Mm-mm. para pambayad kay OLA hanggang sa patong-patong na. So guys, Mm-mm. do not pay them anymore if you are experiencing harassment, if they are like practicing unfair debt collection, by violating Unfair Debt Collection Act of 2012, do not pay them anymore. Pero, if you are capable, no one is stopping you eh. Ayun sinasabi ko sa member ko. Kung capable ka magbayad, go. Pero alam mo, ang problema ngayon, Mark, kahit nagbabayad sila, nag-auto-disburse. Doon ako naloloka. Kada. Sabi ko na, auto-disburse. Yung isang araw, yun yung topic din namin. Grabe. Ang dami daw na nakakatanggap ng pera from Mocha Mocha and then kay Easy Peso. Yung sinabi sa akin na auto-disburse, hindi naman nag-a-apply. Can you tell me more about it? Kasi hanggang ngayon, hindi ko siya mahanapan ng ng proof. I have posted on my Team Mark page din. Actually, nasa akin yung screenshot. So, ito yung nangyari. Ang sabi ni viewer, siya, si Easy Peso nagpadala bigla ng pera. Binalik ko po agad, 1.3 po, pero 1.9 ang binalik ko sa kanila ng oras na yon. Tapos, nang nag-check daw siya ng kung na-receive na yung bayad niya sa app, nagpadala na naman daw ng pera sa GCash niya. Pero this time, 1.5 ang pinadala. Tapos ang babayaran niya, 2.9. Hindi na niya binalik yun. Nakakaloka. Alam mo, kaya nga, Mark, sinasabi ko sa members ko, naharas ka na eh. Damage has been done. If babayad ka lang din naman, itigal settlement na lang. Hindi kasi mama ko makatulog sa harassment. O di sige, bahala ka, bayaran mo. Then kinabukasan, iiyak. Ma'am, nag-auto-disburse. Ma'am, hinaharas pa rin ako. Kasi guys, I always say, pay at your own risk. Ganun talaga. Talagang kahit kunwari, nangutang ka ngayon, nagbagong isip mo, babalik mo yung nakuha na pera mo, pero may interest yan. Yung interest, manganganak na manganganak. Ang ending niyan, harassment mo pa din. Kasi nga, hindi naman sila ilalabel na loan shark kung hindi sila abusado. Kaya nga, loan shark. Ano bang loan shark, guys? Mga madudugas. Loan shark nga eh. Talagang pipigain ka niyan. So, please po. Gagawin nila lahat para makasingil. Kung kayo man po ay may balak magbayad, sa application na lang po sana. Wag na lang siyang ituturo ng agent kasi marami ring Mark pala. I'll take this opportunity pala na nagbabayad sa GCash ng ng Ola agent, nagbabayad sa DragonPay reference ng Ola agent. Doon sila na kung kayo po ay magbabayad sa Ola sa application. Pero again po, may risk po 'yan. It's either harasin ka pa din or mag-auto disburse. So, pay at your own risk. For me, ang pinaka-safest na gagawin natin, legal settlement. Now, if you're going to ask me, walang legal settlement, madam. Wala silang ginagawang legal settlement. Di ba kung bayaran? Kung nga 3 taon na, hindi ako proud, ha? I'm not proud na 3 taon akong may utang. Kasi utang ko yan eh. Kailangan ko yung bayaran. Pero they have to pay as well. Sa ginawa nilang damage sa reputation ko. Sa sleepless night ko, sa takot, pag magbabibrate ang cellphone ko, para na ako sinisilihan. Para na akong nauutot sa takot. Ganon yung impact niya. Hanggang ngayon, meron akong PTSD, di ba? Kikay na ako, ha? Pag may unknown numbers, natatain na ako sa takot. Sino to? Sino ba to? May trauma kasi. May trauma na. O, kaya ako, nakasilent lagi yung phone ko, madam. Oo. Diba? Ayun. Ngayon, may trauma pa rin ako. So, kung alam mo lang, lahat tayong pinagdadaanan. Yung sabi ko sa kanila, yung mga nakatanggap ng auto-disburse, ang gawin nyo, pwede naman to, madam, di ba? I-edit nila yung disbursement method sa OLA, sa app na yon. Tanggalin nila, gawin nilang Palawan Express or M-Lawyer or
pwede kayong i-deactivate na lang nila yung GCash nila or e-wallet. Posible din kayong gawin nila muna yun para wala nang pumasok na pera, di ba? Magbabounce yun kapag nag-disburse ang OLA. Di ba? Ayun talaga eh. Ang goal talaga kasi ng OLA, makasingil, magkaroon ng profit talaga. Pero maganda yung fin post mo. Good evening, Ma'am Kikay. May 2 OLA revoke, patuloy ang paniningil. So, again po, let me tell you some information. Kami ni Mark, matagal na kami sa OLA community. Sanay na kami dito. Maraming OLA, pag na-revoke ang license, papalit lang ng pangalan. Ariba ulit. Maraming OLA nawawala sa Play Store, papalit ng pangalan, Ariba ulit. Maraming OLA na-raid, papalit lang ng pangalan, Ariba ulit. So, ano pang sinasabi ko dito? For me, it's not enough na i-revoke mo ang license. It's not enough na i-raid mo ang OLA. Nakakasad po. Paulit-ulit ko ito nilarekla. Nakausap ko po yung mga higher leaders ng PNPCG, personal po. Nag-mass filing kami last year. Nakausap ko rin po meron kami exclusive meeting sa FCLD ng SEC. Nakausap ko rin po yung mga staff ni Senator Villar na ihain ko itong mga hinanakit natin. So, sabi ko, I'm so confused po. So, ano pong silbi ng raid nyo? Ano pong silbi ng pagre-revoke nyo ng license? Kaya Malulungkot kayo pag sinabi ko lahat, pero hindi ko na lang i-detalye, pero wala talagang justice talaga eh. Walang pangil ang batas when it comes to online loan app eh. And let's be honest. Let's be honest. That's the real Let's be honest. Sorry guys, tayo lang talaga yung magtutulungan. Tayo munang magtutulungan. Kaya I'm promoting, yes. We are promoting, guys, kami ni Mark, na magbabayad kayo in legal terms. Kasi, kung magbabayad lang kayo dahil sa takot nyo, naharas na, guys, ano nyo na? Ikalma nyo. Ikalma nyo. So, ayun lang po. Nakakalungkot man, pero, yun talaga. Let's face the truth for now. Diba? So, thank you, Madam Kikay, ha? So, ayun na nga. I still have questions sa'yo, pero sa tingin mo, paano maging OLA free? Diba? Paano maging OLA free? Bukod sa bayaran mo lahat, na risky, na walang assurance, na hindi ka siguradong mananalo ka pag binayaran mo lahat, paano ba maging OLA free? Ako kasi nung time ko, ewan ko sa batch mo, kasi mas matagal ka sa akin eh. Ikaw yung ko eh, yung senior ko, no? Sa batch ko kasi, pagka clueless ka sa batas, clueless ka sa kalakaran ng OLA, clueless ka sa karapatan mo bilang debtor, takot ka. Ako kasi, yung time ko, hindi ako lawyer ha, high school graduate lang po ako. I mean, not lang, high school graduate, basta yun na yun, paano ba ito? Pero, hindi yun naging hadlang para alamin ko, ano pa yung Unfair Debt Collection Act of 2012? Ano ba yung SEC interest ceiling? Yung mga basic batas, pagka hindi mo yan alam, ano ba yung estafa? What is a small claim? Pag hindi mo yan alam, talagang pagka ginamitan ka ng term ng OLA agent na ikakasuhan kita ng ipapakulong kita, dadamputin ka, may sheriff, may warrant, may bench warrant, ano ng warrant, lahat ng warrant sa mundo, sabihin na, mapataik ka sa takot, di ba? Pero, the more you know, the more ka magiging confident na, ay, teka lang, hindi gawin mo, maglagay settlement ka, sino tinakot mo, di ba? So, lamang ang may alam. Huwag niyong katamaran yung mga pinupost kong mga RA dyan. Kasi guys, doon kayo matututo. Yes. Doon kayo magkakaroon ng alam. Huwag niyong katamaran na, ay, ito naman si Mark, puro RA, puro batas-batas na naman. Huwag niyong anuhin, kasi kung the more na alam mo yung karapatan mo, kahit ano pang gawin natin ang OLA na to, sabihin yan, hindi ka mauutot sa takot. Pagka wala kang alam, doon ka talaga titirahin. Or, so, ganun ka magiging OLA free. Batuhin mo ng batas. Yes, magiging OLA free ka pag alam mo yung batas. Kung hindi ka satisfied sa sinasabi ni Mark, sa pinupost ko, o di maggawa ka ng sarili mo research. Oo, di ba? Basta laman sarili mo yung
Oo, Charot. lamanan mo yung utak mo ng batas. Pag alam mo yung batas, hindi ka matatreten. That's the power that I have Yeah. right now na kahit na 3 years Tama. na ako na Protected tayo. overdue. I call myself Ola survivor na eh. Hindi na, I'm no longer victim na. Ola survivor na ako dahil doon sa mga Congrats. inaral kong batas. Hindi mo kailangan ng degree. Hindi mo kailangan Yes. maging college graduate or college level. Basta pag alam mo yung mga basic na batas, okay ka, you'll be fine. Yes. Diba? That's the strong mind coming from Madam Kiko. Ay, salamat sa iyo, Madam.